kailanganin namin mag-validate muli ng ating mga binoto. Ang makina pong ito po pwede niyo focus, ay merong camera sa ilalim. Ang purpose po ng camera nito ay hindi para kuhanan tayo ng litrato. Ang purpose po niyan para pwedeng scan ang QR code. At pag na-scan ang QR code ay lalabas muli ang binotohan niyo dito. In fact, kaya ng QR code ipakita yung mismong ballot image niyo dahil nandito siya. So naka-record. So napakaraming purposes po nitong resibo na to. Next, ang ating pong makina, kung makikita ninyo, ay konektado po sa baterya at sa kuryente. Dati po, naawa kami sa ating mga teachers at members ng electoral board. Practically, huwag naman po hindi ako nag-commercial, no? Pero Motolite po yung daladali nilang baterya. Pang sasakyan. Napakahirap po para sa ating mga guro. Ngayon po, ang ating baterya ay lithium-ion. Merong siyang 6 bars. At nagamit po namin stand-alone ang battery na yan. For more than 14 hours na 1 bar lang ang nabawas. At automatic po ang switching nito. So hindi po tayo magkakaroon ng problema kung in case magka-brown out. Dahil po automatic magsiswitch ang power from the AC to DC. So lahat po yan ay kasama sa pagpaplano ng COMELEC. Pagdating naman din po dun sa iba pang features ng ating makina, yung balota po, ang pagkakabasa niya, dati po nasa 70 millimeters per second. Ngayon po, mas mabilis. 200 millimeters per second. At makikita nyo po mamaya yan. Makikita nyo po mamaya yan, ganun kabilis basahin ang ating makina. And again, bilang pag-alala sa ating mga electoral boards, dati po, nakikita nyo sila, nagbibit-bit ng karton na malaki, na nandun yung BCM, may bit-bit pang bateryang malaki. Ngayon po, ni-require ng COMELEC na sa isang lalagyan na easily transportable, dapat nandun yung makina, nandun yung peripherals, nandun yung thermal paper, at kasama sa loob ng makina. May gulong po. Para po siyang maleta na pwede nang hatakin ng ating mga teachers. Naawa po kami na bit-bit-bit-bit nila yung ganyang kalaking kahon. Meron pa pong babalikan pa, bubuhatin pa yung baterya. Dito po magkakasama na lahat. Waterproof, shockproof, impactproof, dustproof. So yung mga takot po natin na madudumihan, mabagsak. Normal po yan. Talaga minsan sa sheeting nababagsak. Protektado po yung ating makina. At higit sa lahat po, pantanggal po ng kaba ng mga teachers natin. Kasi yung po yung nakita ko yung minsan Ako po yung madaling araw, nag-iikot na. Minsan nabagsak. Takot na takot siya, baka nasira ko. Hindi po. Dito po mapapawi natin yung mga takot na yan. Lastly, ang pinaka-importante pong feature ng makina na ito, dalawa. Nawala dun sa mga makina natin dati, BCM at TICOS. Una, ang makina pong ito ay kayang mag-send to all, mag-transmit. Bakit po siguro nabanggit nyo? Bakit may send to all? Dati po kasi lahat ng transmission natin ay dumadaan sa isang transparency server, either nandun sa UST or nandun sa POPIOS kung saan dun po tayo kumukuha ng resulta, kasama ng PPCRV, ng media at iba pa. Ngayon po, ni-require ng COMELEC na magkaroon ng multiple data centers at multiple servers. May sarili ng server ang dominant majority party. May sariling server ang dominant minority party. May sarili